sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Patuloy po tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang dakilang katapatan sa atin. Sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng kalayaan na makapakinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. So, sama-sama tayo magpupuri at magpapasalamat sa gabing ito. Mga kapatid, tawagin na po natin ang ating mga kasamahan sa bahay para sama-sama tayong makapakinig ng kanyang mabuting balita. But before anything else, mga kapatid, tayo muna po ay manalangin. Hingin natin ang gabay at patnubay niya sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, kataas-taasang Diyos Ama sa langit, Diyos naming dakila at mapagmahal. Ang Diyos na nagbibigay ng buhay, kalakasan, kapayapaan, ng karunungan. Ama, sa gabing ito, inyong gabay at patnubay po ang aming hiling, sapagkat inaamin namin ang aming kawalan. Wala po kaming magagawa kung wala po. Higit sa lahat, Panginoon, linisin niyo po ang aming mga puso upang malaya naming matanggap ang magandang balita, ang iyong mga banal na salita. Kaya sa gabing ito, pagkalooban niyo rin po kami ng bukas, tainga, na marunong makinig, Panginoon. Of course, pangunawa, sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Lord, may your name be glorified tonight. And we bring back to you the highest praise
the highest glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Kapatid, gaya ng dati, samantalang tayo nag-aantay pa sa mga kapatid natin na magla-log-in, at medyo nalilate yung iba, siyempre maraming ginagawa, busy, galing sa opisina, ano man yan, pero God will give them the time na makasama natin sa gabing ito. Kaya habang nag-aantay, while waiting for them, let's sit back and relax and listen to our original song. Purihin ang Diyos. Lord, you are true indeed. You are true indeed to your word. I have obeyed your will. Lord, you are true indeed. You are true indeed to your word. I have obeyed your will. I have obeyed your will, my Lord. I have obeyed your will. You are true indeed. You are true indeed to your word. Every promise you made, every words that I've heard became a part of me. I can never forget all the wonderful things you have done for me. I can never forget all the wonderful things you have done for me. You are true indeed. You are true indeed to your word. Every promise you've made, every words that I've heard became a part of me. Became a part of me. I can never forget all the wonderful things you have done for me. I can never forget all the wonderful things you have done for me. You are true indeed. You are true indeed to your word. You are true indeed. You are true indeed to your word. I am amazed by the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. It's too deep. I am amazed by the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. It's too deep. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all.
Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo walang mali. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo'y walang mali. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagmamalim magpakailanman. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Panginoon, Panginoon. How wonderful are your gifts to me, how good they are. How wonderful are your gifts to me, how good they are. I praise the Lord because He guides me, and in the night my conscience warns me. I'm always aware of the Lord's presence, nothing can shake me. How wonderful are your gifts to me, how good they are.
wonderful are your gifts to me. How good they are. I praise the Lord because He guides me. And in the night my conscience warns me. I'm always aware of the Lord's presence. Nothing can shake me. Nothing can shake me. Nothing can shake me. I'm always aware of the Lord's presence. Nothing can shake me. Nothing can shake me. Nothing can shake me. I'm always aware of the Lord's presence. Nothing can shake me. Ako'y nagagalak sa'yo, Panginoon. Ako'y nagagalak sa'yo, Jesus. Umaga, tanghali, hapon at gabi. Ako'y nagagalak sa'yo, Jesus. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Salamat, salamat, salamat sa'yo. Salamat, salamat, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Yes, thank you, Lord, sa napakagandang mga awitin. Mga kapatid, sinabayan po ba natin? Para ma-familiarize na natin yung tono, yung lyrics. That's one way of memorizing the song eh. Sabayan natin na sabayan yung mga awiting ating mga naririnig. So, announcement again for those who have this YouTube account. You can visit youtube.com or search at Comfy Media 4713 or Comfy Media, mga kapatid. Click the subscribe button. Watch, like, and share our videos. Ito po makikita natin once na-reach natin yung ating account. Makikita natin dyan yung ating mga past events, anniversaries, mga prayer meetings, At of course, yung ating mga songs, mga original songs, nandiyan na rin. Yan. Napakasarap panoorin, gunitain ang mga nakaraan. It encourages, pag nakikita natin yung ating mga good old days. Yan. Thank you, Lord. Hallelujah. And of course, mga kapatid, hindi mawawala yan ang mga kapatid natin na patuloy nagse-celebrate ng kanilang special day. It's their birthday, September 13, 2023. And happy birthday, Brother Ramil Barrera. Hallelujah. Happy birthday, bro. Yan, Brother TJ Calderon. And Brother Dennis Cuartero. Sister Charmaine Marzo. And Sister Ciara Sahul. Happy birthday and enjoy your day. Sister Ched, pasok. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday and enjoy your day. Now, let's prepare ourselves. Hindi lang tayo. Again, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, tawagin na natin yung mga kasama natin sa bahay para sama-sama tayong umawit at magpuri sa ating Panginoong Lord. And let's welcome the praise and worship team. Ayan, magandang gabi po sa ating mga kapatiran na nasa bahay. Higit lahat kay Lord. Hello po mga kapatid, yan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po anumang oras po tayo nanonood sa ating mga tahanan. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakagandang pagkakataon na naman po na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay makapagpuri, makaawit at makapagpasalamat sa Kanya. Kaya tayo po ngayon ay tumayo na dyan, kayo po ay nasa inyong mga tahanan pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa amin para sa Panginoon. Amen. Lord, I will always speak of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all times, that your faithfulness is as permanent as the sky. Palakpakan natin ang ating Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya tayo mawit ngayon sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay walang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa iyo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa iyo. Salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Araw-araw ikaw ang hanap ko. Hallelujah. Laging naman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin ka, Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala na akong hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang wagas.
kadakilaan ng Panginoon. Ano mang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama, sama-sama natin ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Ano mang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, hindi po namin makakalimutan ang mga ginawa mo sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming sasambahin, aming pupurihin, aming dadakilain, sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang aming Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Wala na akong maghihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Jesus, kailangan kita. Jesus, hallelujah. Kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan. Huwag pababayaan. Yan ang samo ko. Oh, Jesus, oh Jesus, kailangan kita.
nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. Para sa'yo lamang, para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. O aking Diyos, kay puti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamali. Ikaw, Panginoon, ang panal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, o aking Diyos, o aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon.
Glory, hallelujah. Salamat mga kapatid. Purihin ng Diyos. Sa gabing ito, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating series, of prayer in every Old Testament book of the Bible. Ngayon naman po, iisa-isahin natin ang Hebrew alphabet. Alam niyo po yung bawat letra ng Hebrew alphabet, may mga meaning yan. Kaya yun yung ating tatalakayin. Kaya isahin natin yan. At ayon sa pagkakasulat sa chapter 119 ng Psalms, mga kapatid, tayo ay magfo-focus naman sa verses 33 to 40, which is sa letrang He. H-E. Yung ba pagka-pronounce? He. Kaya mga kapatid, let's welcome our pastor, Pastor Romy Cabral. Hello, magandang gabi sa ating lahat na mga nakikinig, nanonood ng JMJ Bible Study every Wednesday. Ngayon po ay napakahalaga ng ating pag-uusapan, pero bago tayo magsimula, sisimula natin sa panalangin. Invite natin ang Holy Spirit para siyang maging tagapagturo natin at maging teacher natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa aming amang mapagmahal, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kami po ngayon ay lumalapit sa iyo, humihingi ng gabay ng iyong basbas, at sa ganon sa aming pag-aaral ng napakahalagang salita mo, Panginoon, ay maging gabay namin to sa aming buhay dito sa ibabaw ng mundong ito. Samahan mo po kami. Pangalan mo, Jesucristo, ay maitaas at matanyag. Gamitin mo po ako, titago mo ako sa iyong likuran. Ikaw lamang ang makilala ng lahat. Papurit pasalamat sa iyo, aming Ama, aming Diyos. Sa kabanal-banal at katamis-tamisan mo pong pangalan. Sa pangalan na Jesus, Amen. Amen. Ayan, praise the Lord. Tayo po ay nasa ang ating pinag-aaralan ngayon every Wednesday. Sa Bible study natin ay ang Hebrews alphabet. Opo, iba yung alphabet natin sa Pilipinas at sa Hebreo. Ang naatas po sa aking letter sa Hebrews alphabet ay He, H-E. Pang 5 letra sa Hebrews alphabet. Ito po yung sinasabi dito sa ating pag-aaral. The greatest and glory of God's Word. The greatest and glory of God's Word. The best at sa kaluwalhatian ng salita ng Diyos. It is a God's invitation to walk to the light of His glory and grace. Invitation to para sa lahat ng mananampalataya. Para magkaroon ng liwanag, lumakad tayo sa liwanag sa tamang pamumuhay. Hindi tayo masway ng mga maling pagtuturo ng magagandang turo, kundi naayon sa kalooban ng Diyos. God is the one who teaches and gives understanding. Ang Diyos ang nagbigay sa atin, siya ang nagtuturo, at siya rin ang nagbibigay ng pangunawa. Siya ang nagtuturo, teacher, siya ang nagbibigay ng understanding. So mga kapatid, naunawaan natin, ito yung invitation. No? Ito ay pagtuturo ng salita ng Diyos para maunawaan, maintindihan natin ang salita ng Diyos. Dito isa-isa po ng sumulat ang nais niyang ipaunawa na hindi sa atin manggagaling, sa Diyos. Verse by verse natin pag-uusapan itong Psalm 119 verses 33 to 40. Napakahalaga po nitong lugar na ito dahil ito'y dalangin upang makaunawa
Babasahin ko rin po sa English muna para mas maganda nating maunawaan. Medyo magkahawig naman, siyempre, English, Tinagalog. Eto ngayon sa English. Verse 30, Teach me, Lord, the meaning of your laws, and I will obey them at all times. Explain your law to me, and I will obey it. I will keep it with all my heart. Keep me obedient to your commandments, because in them I find happiness. Give me the desire to obey your laws, rather than to get rich. Keep me from paying attention to what is worthless. Be good to me, as you have promised. Keep your promise to me, your servant, the promise you make to those who obey you. Save me from the insult of fear. How wonderful are your judgments. I want to obey your commands. Give me new life, for you are righteous. Yan, ang ganda po. Kung ating ito prayer. Prayer na humihingi ng gabay, ng patnubay, ng karunungan, ng pangunawa. Ito ay hindi ginamit ang sariling kaisipan, kagalingan, karunungan. Kundi ang lahat ay hiningi niya sa Diyos. Tunay po. Totoo yun. Even our mind, ating isip, talino, ay galing sa Diyos. Kaya sabi niya doon sa Proverbs, do not lean on your own understanding, but put God first in everything you do, and He will direct and crown your efforts with success. Put God first in everything you do. So, laging ilagay sa unahan, isang guni, ang Diyos na lahat na ating gagawin, iisipin, paplanuhin, saan man tayo pupunta, laging humihingi tayo ng gabay at patnubay. Sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kailangan natin ang wisdom, guidance, knowledge ng God. Hindi kailangan ng talino ng tao. Sa Proverbs, sabi doon, merong maganda at matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito'y kamatayan. Kaya binibigyan tayo ng babala na huwag sa sarili manangan, sa sariling alam. Dito sa ating pag-aaralan ngayon, ang dalangin niya, humingi siya ng karunungan, kaalaman, pagkaunawa sa salita ng Diyos. Hindi siya kasi maraming mga tao, siyempre, minsan, ngayon nga, usong-uso, nagkaroon ng graduation. Cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Wala namang masama doon. Maganda nga po yun. Kaya lang, kung minsan, dahil sa karunungan at katalinuhan ng tao, nalilimutan ng kumonsulta sa Diyos. Manalangin sa Diyos. Sumangguni sa Diyos. Kaya at the end, nabigo, na-disappoint, na-discourage. At marami nga, yung matatalino, pag hindi sanay na magkaroon ng mga pagkabigo, na-disappoint, na-discourage, marami nagsusuicide. Dahil hindi sila sanay masaktan, mabigo. Kasi siyempre, alam nila, matalino sila, magaling sila. No. Sabi nga sa Jeremiah 9:23-24, ang mayaman, wag niya ipagmalaki ang kanyang kayamanan. Ang malakas, wag niya ipagmalaki ang kanyang kalakasan. Ang matalino, wag niya ipagmalaki ang kanyang katalinuhan. Ipagmalaki niya ang pagkaunawa niya sa Diyos. Yun pala ang dapat nating ipagmalaki. Ang pagkaunawa. Sapagkat pag nagkaroon tayo ng pagkaunawa, di ba si Hari Solomon, tinanong siya ni Lord, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Aba, pagkakataon na to. Doon sa matatalino, siyempre, hihingi na kayamanan.
kapangyarihan. Yun ang kailangan para sumikat. Pero tingnan nyo si Haring Solomon. Ang kanyang hiningi ay karunungan. Natuwa si Lord doon sa kanyang hiningi. Hindi ka humingi ng kapangyarihan. Hindi ka humingi na mapatay mo ang mga kalaban. Dahil tama ang iyong hiningi, sabi niya, ibibigay ko sa iyo yan at ibibigay siya ang karunungan, ibibigay ang kayamanan, kaya siya ang pinakamatalinong hari. Ayun, yun ang magandang simula. Tingnan niyo itong ating pag-aaral na ito. Sa verse 33, teach me, Lord. Tingnan niyo ha, sabi pa lang niya, teach me. Turuan mo ako, Lord. Na umami siya na kailangan niya ang tulong ng Diyos dahil kung wala ang tulong ng Diyos, walang mangyayari sa buhay natin. Pag natutuhan mo, ay tinuro na ng Diyos, etong gagawin mo, etong gagawin mo, etong gagawin mo, at sumunod tayo, tingnan niyo sabi niya, teach me, O Lord, the meaning of your laws. Tingnan niyo ha, pagkasabi niya ngayon, prayer niya, sinabi niya kay Lord, sabi niya ulit, and I will obey them at all times. I-promise siya. Sige po, sa inyong tinuro sa akin, susundin ko yan sa lahat ng oras ng aking buhay. At kung doon tayo susunod sa mga itinuro ng Diyos sa atin, hindi tayo mapapariwara, hindi tayo maliligaw. Maganda kasi ang plano ng Diyos sa buhay natin eh. Maganda ang plano niya. Kaya lang, nagkakaroon ng consequences kapag nalimutang magpaturo, mag-ask, mag-consult kay Lord kung anong gagawin. Yun, bandang uli, kita nyo, wala nangyari. Na sayang ang effort, sayang ang time. Tumanda nang wala nangyari sa buhay. Kaya, mga kapatid ko nakikinig sa oras na ito, lagi tayong hihingi ng guidance ng pagtuturo ng Diyos. Lord, turo mo sa akin. Amya, ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan at yon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ang ganda-ganda nun. Kapag sinunod mo pala ang itinuro ng Diyos, maganda effect nito sa buhay ng Kristiyano. Nagkakaroon ng mga tayo ng kung ano-ano mga problema dahil nalimutan natin. Sa totoo lang, nalimutan nating magpaturo, humingi ng guidance ni Lord. Tingnan yung 34, sabi niya sa 34, explain your law. Ipaliwanag mo, sabi niya sa Tagalog, ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Explain your law to me and I will obey it. Humingi siya, ipaliwanag mo po. Ipaunawa mo po, ipaliwanag mo po sa akin ang tungkol sa iyong kautusan. At nang humingi siya ng ganon, ano sagot niya ulit? And I will obey it. At yun po ang aking susundin. I will keep it with all my heart. Aking itatago. Aking buong pusong iingatan at susundin ko ng buong lugod. Naku. Yun ang tamang panalangin. Susundin ko ng buong kaluguran. Walang reklamo, walang complain. Masayang naglilingkod. Ano nga sabi doon sa kwan? Kung maglilingkod tayo, dapat maligaya. No murmuring, no complaining. Pag may complain, wala. Sorry. Sa 35, keep me obedient to your heart. Sa pagsunod sa utos mo, ako iyong pangunahan. Pangunahan mo ko. At keep me obedient to your commandments because in them I find happiness. Sa utos mo'y naroon ng ligayang inaasam. Tingnan nyo.
At doon kung matatagpuan ang kasiyahan ng buhay. Doon ako liligaya, doon ako sasaya. At subukan natin nung araw, maaring ang iba'y nagtagumpay, yumaman, pero hindi, walang kaligayahan, walang kasiyahan. Always longing. Walang true happiness. Kaya sabi niya, turo mo po sa akin. Diba? Sa 35, keep me obedient. At ng iyong mga kautusan, at ito'y aking gagawin. Magiging maligaya, masaya ang tao na sumusunod sa Diyos. Humihingi ng gabay, ng patnubay. Nung araw kasi, wala lang. Gawa ng gawa, alis ng alis kung saan na. Sabi nga ng isang sheriff doon sa pinuntahang prayer meeting, nung hindi pa sila nasama sa ganitong gawain, pagkagising, wala lang. Pagkakain na, wala lang. Pag-aalis na, wala lang. Walang kakwenta-kwenta. Pero ngayon, tingnan nyo. Tayo, pagkagising, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. I love you, Lord. I love you, Jesus. Nagkaroon ng kasiyahan ng buhay natin. Doon natin natagpuan ang tunay na kaligayahan. Pagkakain, hindi ka kakain ng thank you, Lord, for this food. Bless and sanctify this food. Ito mula pagkapanganak natin, di natin ginawa, pero ngayon, tingnan nyo. Hindi na tayo nakakakain ng hindi nagpapasalamat sa Diyos. At pag nakapag-pray ka, ang sarap kumain. Doon mo natagpuan ang tunay na kaligayahan. Kaya habang wala ang batas ng Diyos, ang kautusan ng Lord, ang Word of God, wala ang Diyos sa buhay ng tao, walang kasiyahan. Makamtan man niya ang mundo, ang lahat ng kanyang pangarap, ang yaman, ngunit dukha sa paningin ng Diyos. Tandaan niyo yung sinasabi ko, yun yung mayaman. Niya, wala na akong gagawin. Mayaman ako. Wala na akong gagawin kundi magpagawa ng kamalig, minom, kumain, magpasarap sa buhay. Pero dumating ang anghel ng Diyos, sabi niya, hangal, kukunin na ang buhay mo ngayong gabi. Anong mapapala ng isang tao kung dukha naman siya sa paningin ng Diyos? Ano nga ba ang mapapala? Meron na nga siyang lahat, pero anong wala? Ang pinakamahalaga sa lahat, ang salita ng Diyos. Kaya ang tao nagpapayaman sa mundong ito na wala ang Diyos, wala ang salita ng Diyos, naikli ang buhay. Pero ang tao naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa batas ng Diyos, sabi sa Psalm 91:16, sila'y bibigyan ko't kagantimpalaan ng mahabang buhay at ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Mahabang buhay at kaligtasan. Ang Diyos ang may kapangyarihang magpahaba at magpaikli sa buhay ng tao. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Sapagat wala tayong meron kung hindi siya nagbigay. John 3:27. Sa Diyos lahat galing kung anong meron tayo. Kaya tunay na kaligayahan, sa Diyos lamang matatagpuan. Tingnan niyo itong verse 36. Ni sa isa ko po ang ganda Prayer, nagpipray siya, mingi siya ng gabay, ng patnubay, na kanyang gagawin. Give me the desire. Takbo, ang ganda nito. To obey your laws.
rather than to get rich. Bayaan mo akong hagarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Give me the desire. Bigyan mo ko ng paghahangad na masunod ang iyong batas, ang iyong kautusan, kaysa ako'y yumaman. Diba sabi nga dito sa Bible, ang word of God ay higit pa sa ginto at pilak. Kaya ang salita ng Diyos ay higit pa sa pilak, higit pa sa lantay na ginto, higit pa sa matamis na pulot. Kaya ilagay ang desire. Pag hindi inilagay ang desire sa puso natin, wala tayong susundin. Wala tayong alam. Pero inilagay. Ang sabi niya, bigyan mo po ako ng desire ng paghahangad upang masunod ko ang iyong utos rather than to get rich kaysa kayamanan. Ang kayamanan, dito lang sa lupa yan. Kaya kung kayo ikay mag-iimpok, huwag kayo mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Marami makaing mga kalawang. Kayamanan sa langit. Paano ba ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit? Itong ginagawa ng Bible study, prayer meeting, fellowship, tumutulong, bibigay ng mga offering, ng mga tithes, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. At yan ay recorded lahat doon. Kaya pag tayo'y nangailangan, nakapag-withdraw tayo sa taas, kasi masasabi mo naman, Lord, thank you po. Pero hindi tayo mag-claim lagi ng, ibalik mo po ito sa akin ng stuntakan, siksik, liglig, umaapaw. No. Alam na ng Diyos yun. Isinulat lang para makita natin ano ba ang reward sa ating pagbibigay. Ibabalik ng stuntakan, siksik, liglig, at umaapaw. Yun. Kaya pag ako nagpipray ng mga offering and tithes, sinasabi ko na lang, Lord, alam nyo na po kung ano ang kapalit nito. Yun na po ang word. Kahit hindi ko sabihin kay Lord na iba kakalsiksik, hindi na si Lord na ibalik niya. Automatically, once you give the word of God, reply, ang kasagutan na yung salita ng Diyos. Kaya mahalaga yung desire. At pag nakuha natin ang desire, mayroon ka ng power to obey. Pag wala kang desire, di ba, seek your happiness in the Lord and He will give the desire of your heart. Eh pag wala yung desire na yun, wala kang susundin, wala kang pangunawa. Ay ditong masusunod mo, ma-obey mo ang kautusan niya, magagawa mo, at makikita mo kahalagahan na salita ng Diyos sa kayamanan sa mundong ito. Yan yung naglalaho. Pag tayo umalis dito, wala tayong dala. Iiwan nating lahat. Ang dala-dala lamang natin, ang pananampalataya kay Jesus Christ. Wala ka na dadalhin. Magagarang kotse, magagandang bahay, milyon-milyon pera natin sa bangko, lahat yan iiwan mo na. Kaya habang naririto ka, ay gamitin mo na yan, pamigay mo ng be generous. Maraming taong nangangailangan. Maraming taong naghihirap. Be generous. Kaya may desire ka na ngayon na sundin, gawin. Kapag hiningi mo yung desire, ibibigay ng Diyos. Sa 37, keep me from paying attention to what is worthless.
doon sa walang kakwenta-kwentang bagay. Keep me from paying attention, hindi matuon ang ating paningin sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta, walang kahalahalaga. Yung bigay ng mundo, hindi doon tayo. Ang pinakamahalaga, tayo ay buhay. Keep me from paying attention to the what is worthless. Be good to me as you have promised. Maging mabuti ka po sa akin, Lord. Maging mabait ka po sa akin, Lord. At alisin mo ang aking paningin sa mga bagay na karangyaan. Kayamanan ng mundong ito sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Ayun tao, kapag wala sa gawain, wala ang salita ng Diyos, hindi nag-aaral ang salita ng Diyos, nakapokus sa mga bagay, material, success, career, property, doon nakapokus ang buhay ng tao. Kaya isa lang ang mawala doon, malungkot na siya. Kaya marami nagsusuicide pag hindi nakamtan ang kanilang gusto, na-disappoint, na-discourage, yun. The suicide, bibigti. Kahit sa ibang bansa, doon nga sa pinunta ko, galing Italy, nagbigti. Kasi nakapokus ang paningin ng tao sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Material bagay, finances, success, yung pinag-aralan, doon. Ay, yung pinag-aralan yung misis ko, teacher. Yung pagka-teacher, pagka-doktor, pagka-lawyer, pagdating mo na 60, 65, 70, retired ka na. Kaya pinag-aralan mo, minsan nalilimutan na. Nagkaroon na ng Alzheimer disease. Yung mga bagay sa mundo, nawawala yan. Kumukupas, lumilipas. Pero ang salita ng Diyos, mananatili hanggang wakas. Nawawala ang langit at lupa at lahat ng bagay, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Kaya yung nananatili sa Diyos, mananatili ka rin nakasama ang Diyos. Diba? So, sundin natin ang kanyang kagustuhan. Keep your promise to me. Yung pong iyong mga batas, kautusan, bilang ako iyong lingkod. The promise you make to those who obey you. Yung pangako na ibinigay mo sa mga taong sumunod sa iyo, aming si amang Abraham, sina Moises, sina David, Jacob. Ganun rin po ang gawin mo sa akin. Ako na may lingkod mo rin, Lord Ako rin na may anak mo rin Kaya yung mga pangako mo, Lord, bilang iyong lingkod, susundin ko po ang iyong kautusan at tuparin mo naman ang pangako mo sa akin. Kaya nga pag tayo nagpipray, yung scriptural prayer, di ba pag tayo nagpipray, sabi natin, Lord, di ba sabi mo sa Matthew 7:7, ang kumakatubuksan ng may nagpipray tayo, kiniklaim natin yung sa kanya. Kasi siya may sabi nun Kung tayo sunod, may enjoy mo ang life. Sasaya ka. Hindi ka agad tatanda. Hindi mangungulubot ang mukha mo sa problema, isip, sa kalungkutan. Pero kapag sunod tayo sa kautos, nakahawak tayo pangako ng Diyos, meron kang inaasahan,
Meron kang alam na mangyayaring maganda sa buhay mo. Ito ang pinakamagandang solusyon sa buhay natin. Ito ang solusyon sa lahat ng tao na hindi alam ang gagawin. Walang direksyon ang buhay. Sa umaga, umaga na naman. Sa hapon na naman. Tutulog na. Yun. Pero tingnan nyo sa mga Kristiyano. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, laging masaya. Laging naka-smile. Laging nagpupuri sa Diyos. Ano man ang daanan, praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen. Pag may pagsubok, may problema, ang hirap na aming dinaanan, palitan mo ng ginhawa. Haba rin ang panahon, ang ipalit na ligaya. Kaya ni-encourage ko tayong lahat, mga kapatid. Lagi tayong humingi ng gabay, ng patnubay, na salita ng Diyos. Diba sabi sa Psalm 119, 105, salita mo'y tanglaw sa landas kong daraanan. Landas mong daraanan. Pag wala ang salita ng Diyos, dilim ang daraanan mo. Pero pag may salita ka ng Diyos, saan ka man pumunta, protektado ka, ingatan ka ng Diyos. Diba Psalm 91:14? Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas sa akin. At iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Kapag may hilahil, sila'y aking sasaklolohan. Sila'y bibigyan ko't kagantimpalaan na haba-habang buhay at ang tatamuhin nila'y kaligtasan. 39. Verse 39. Save me from the insult I fear. Sa Tagalog, iligtas mo ang lingkod mo sa sinumang mapanguyam. Sa mabuting tuntunin mo, humahanga akong tunay. Save from the insult I fear. Aking kinatatakutan nga nag-iinsulto, ng hahamak. Ilayo mo po ako dyan. Iligtas mo po ako doon. How wonderful are your judgment. Tingnan sa Tagalog. Sa mabuting tuntunin mo, humahanga akong tunay. Naku, sarap naman. How wonderful are your judgment. Wonderful. Wonderful are your goods to me. Ha? Buhay na ito, binigyan niya. Naku, kahanga-hanga. Enjoy your life. Kaya sabi niya, John 10:10, ako'y pumarito para magbigay ng buhay na ganap at kasiya-siya. Tanda natin, ang pagparito ni Jesus Christ ay ibigay sa atin ang buhay na ganap at kasiya-siya. Ibig sabihin, satisfaction, contentment, enjoyment. Enjoy natin life. Eh, mga taong walang salita ng Diyos, wala, hindi nila ma-enjoy. Ay, buhay. Hindi nila alam. Hindi nila matanggap. Kaya nga tayo mga Kristiyano, tingnan nyo, enjoy na enjoy tayo. Ano man mangyari? Meron tayong hope. Meron tayong salita ng Diyos. Rejoice always. And I say it again, rejoice. Lagi tayong masaya. May problema, hindi nawawala yan. Nagkakaproblema, pero napapagtagumpayan. At sa in spite of my problem, enjoy ka pa rin. Nagpapatuloy pa rin. Hindi nawawala ng pag-asa. Ay pag nawala na yung pag-asa mo, wala ka ng pag-asa, hindi ka na maligaya. At ang kahulihan, verse 40, I want to obey your commands. Gusto ko pong sundin ang iyong kautusan. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin
pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. I want to obey your commands, Lord. Gusto kong sundin ang utos. Lord, gusto kong sumunod. Ay pag gusto mo, gagawin ni Lord. Ano mangyayari? Give me new life, for you are righteous. Bigyan niyo po ako ng isang buhay na ganap, ng bagong buhay. Ano nga sabi sa 2 Corinthians 5:17? Ang sino man nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Ay alin ang gusto niyo damit? Yung bago, yung luma? Alin ang gusto niyo karne? Luma o bago? Anong gusto niyo isda? Bilasa o press? Kung susunod tayo sa batas ng Diyos, ma-experience natin a new life. Ang bagong buhay na wala na tayong inisip, kundi masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Doon tayo magkakaroon ng bagong buhay. Bakit? Kasi righteous si Lord eh. Matuwid ang Diyos. Matuwid. Righteous. Amen? Kaya nga, the greatness and glory of God's Word. Great talaga si Lord. Ang salita niya, great talaga. At ang kaluwalhati sa Diyos. Kasi tayo ay mga buhay na patotoo ng mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. At nakikita ng marami, we are living epistle. We are Christian disciples multiplying. Lumalago, dumarami. Nag-encourage ng maraming mga taong lito, lupaypay, at sakitin. Nagiging bahagi tayo ng mga tao na wala nang nasadlak na sa kalungkutan, sa problema at pagkabigo. Pag tayo dumating, praise the Lord, tanggapin niyo ang kapayapaan ng Diyos, sumayin niyo ang kapayapaan ng Diyos. Diba sa Luke, ibigay mo ang kapayapaan at sa kanila ang kapayapaan. Kaya yung mga tao na ngayon ay nasa ilalim ng kalungkutan, pag-alala, problema, kapag dinala natin ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay, ang Biblia, igagad niya tayo sa buhay na ganap at kasiyasiya. Ganap na pagkaunawa, ganap na pagkakilala sa Diyos, sa salita ng Diyos, at kapag ginawa natin, sinunod natin, tayo po magbe-benefits ayon sa ating pagsunod. Makikita mo ang mga tao sunod, lagi yan nakasmile. Tingnan nyo yung sarili ko kayo naka-smile. Pagkagising pa lamang ba, naka-smile na? Nagpupuri na sa Diyos? Nagpapasalamat na sa Diyos? Saan man pumaron? Kaya lahat-lahat, andito ang gabay at patubay ng buhay ng mga Kristiyano. Ang Biblia, ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, ang gospel. God bless you all. Jesus loves you. 2 Timothy 2:2.